Ang Los Angeles Lakers ay may plano na mag-acquire ng isa pang mahalagang player bago magsimula ang paparating na NBA season sa Oktubre. Nakatutok na sila ngayon kay Darius Garland, isang young star mula sa Cleveland Cavaliers na napapabalitang maaaring maging trade target ng Lakers. Sa ngayon, hindi pa nakakapag-acquire ang Lakers ng isang mataas na talento sa off-season. Bagamat nangako sila na kukuha ng mga mahuhusay na player upang suportahan ang kanilang mga veterano, tanging 2 draftees pa lang ang kanilang nakuha, si Bronny James, anak ni LeBron, at si Dalton Knecht. Ayon kay Eric Pincus, isang NBA insider mula sa Bleacher Report, si Garland ay tila ang pinakamalapit na pagkakataon ng Lakers na makuha ang isang star player. Ang dating Vanderbilt Commodore ay maaaring maging mahalagang karagdagan sa mga point guard ng team, partikular na kay D'Angelo Russell. Sa isang kamakailang ulat ng Bleacher Report, binanggit ni Pincus ang posibilidad na makuha ng Lakers si Garland at kung paano nila ito maaaring maisakatuparan. Maaaring iwasan ng Lakers ang 3-star concept lalo na't sa ilalim ng mga bagong patakaran at ang mataas na payroll ng team na nagpapahirap sa kanilang flexibility ngayong summer, ayon kay Pincus. Gayunpaman, kung maging available si Darius Garland mula sa Cleveland, malamang na i-o-offer ng Lakers ang kanilang 2 first-round picks sa Cavaliers para sa young guard. Ang salary matching ay magiging komplikado at posibleng mangailangan ng higit sa isang team. Si Garland ay naglaro para sa Cavaliers sa loob ng 5 season. Noong nakaraang season, nakakuha siya ng average na 8 points of 44.6% shooting. Nagtapos ang kanyang team sa ika-4 na pwesto at nakarating sa unang round ng playoffs. Unang pagkakataon mula nang umalis si LeBron James noong 2018. Sa kabila ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng trade papunta sa Lakers, nilinaw ni Garland na mananatili siya sa kanyang kasalukuyang team at hindi naghahanap ng bagong team. "Mga chismis lang iyon, ayokong matrade," sabi ni Garland. Samantala, opisyal na pinirmahan ng Los Angeles Lakers si Christian Coloco. Kamakailan, pumirma ang Los Angeles Lakers ng dating rookie ng Toronto Raptors, si Christian Coloco, sa isang 2-way contract. Sa kapalit, ni-waive ng team si Blake Hinson upang bigyang daan si Coloco sa kanyang 2-way slot. Kasalukuyan, ang Los Angeles Lakers ay may 2 pang player sa 2-way contract, sina Colin Castleton at Armel Traore. Si Coloco, isang 7'1" player mula sa Cameroon, ay hindi nakapaglaro noong nakaraang season dahil sa mga issue sa blood clot. Na-waive siya ng Raptors noong Enero at wala siyang team hanggang sa makumpirma na muli siyang makakapaglaro. Opisyal ng pinirmahan ng Los Angeles Lakers si Christian Coloco, isang nakakaintrigang 7-foot prospect na nagpakita ng potensyal sa kanyang maikling oras sa NBA. Umaasa ang Lakers na si Coloco ay magiging isang lehitimong defensive center at sa pinakamababang inaasahan, isang sapat na backup kay Anthony Davis. Ang pagdating ni Coloco sa Lakers ay maaaring magbigay ng kalamangan sa posisyon ng center, lalo na't siya'y malamang na maglaro ng madalas sa paparating na season. Sa ibang balita naman, walang ibang mas mahalagang player ng basketball ngayong summer kaysa kay Steph Curry dahil sa kanyang malaalamat na performance na unang nagdala sa Team USA sa laban para sa gintong medalya ng 2024 Paris Summer Olympics na nag-iwas sa isang matinding upset at kalaunan ay nasungkit ang ginto sa pinakamatinding heat check sa kasaysayan ng laro. Ang halaga ni Curry para sa Warriors at sa basketball sa kabuuan sa edad na 36 ay kitang-kita. Ang ginawa niya habang suot ang number 4 jersey ng Team USA ay hindi nangangahulugang makikilala siya bilang isang NBA MVP candidate pabalik sa kanyang number 30 Golden State jersey ngayong papalapit na ang off-season. Dapat munang malinaw na maipaliwanag, may malaking pagkakaiba sa pagiging top 10 player sa NBA at top 10 MVP candidate. Walang duda, si Curry ay isa pa ring top 10 player sa pinakamaliit. Ngunit ang MVP ay isang regular season award
at may ilang salik na pumipigil sa kanya. Ang edad ang pinakapansin-pansing salik. Ang pinakamatandang player na nanalo ng award ay si Karl Malone sa edad na 35 noong 1999 at nakapaglaro siya ng 49 na laro lamang dahil sa lockout. Simula noong year 2000, iisang player lamang na edad, 30 o pataas ang tinanghal na MVP. Si Steve Nash iyon noong 30 and 31-year-old nang siya ay manalo ng sunod-sunod na MVP noong 2005 at 2006. Ang hindi pagturing kay Curry bilang isang MVP candidate ay hindi insulto sa kanya, kundi isang refleksyon ng pananaw ng iba sa Warriors matapos silang bumagsak sa number 10 seed sa Western Conference at mabigong makapasok sa playoffs. Kung sakaling maging top 4 team ang Warriors sa West, o kahit man lang top 6 upang maiwasan ang play-in tournament, muling masasama si Curry sa laban para sa most valuable player. Hanggang doon, may mga player na maaaring humarang sa kanyang daan. Isang listahan na hindi kasama ang reigning finals MVP, ang pag-angat ni Victor Wembanyama, ang pagbabalik ni Ja Morant, at iba pa. Nikola Jokic, center ng Denver Nuggets. Kinikilala bilang pinakamahusay na player sa mundo, ang tanging pumigil kay Jokic na maging ika-4 na three-peat MVP sa kasaysayan 2 season, ang nakaraan ay nang matalo siya kay Joel Embiid. Sumunod si Jokic dito sa pamamagitan ng pagiging ika-9 na 3 beses na MVP winner sa kasaysayan noong nakaraang season, halos nagtala ng triple-double. Sa nakaraang 4 na season, nagtala si Jokic ng average na 26.1 points, 12.2 rebounds, at 8.7 assists per game, habang may shooting splits na 58.8, 36.4, 82.8. Nasa kasagsagan pa ng kanyang prime si Jokic at mukhang hindi siya bumabagal. Natalo ang Nuggets ng Minnesota Timberwolves sa second round ng playoffs at nawala rin si KCP sa free agency. Baka mas kailangan pang gumawa ng higit ni Jokic upang mapanatili ang kanyang mga kalaban sa Western Conference habang siya ay naghahanda para sa isa pang MVP run. Shai Gilgeous-Alexander, isang guard ng Oklahoma City Thunder, ang pinakamahusay na player sa pinakamahusay na team sa Western Conference. Karaniwang reseta ito upang madagdagan ng MVP trophy ang kanyang mga award. Para kay SGA, naging dahilan ito upang maging pangalawa kay Jokic noong nakaraang season. Mas magiging malakas pa ang Thunder ngayong season matapos idagdag sina Alex Caruso at Isaiah Hartenstein. At si Gilgeous-Alexander ay naging ganap na isang superstar. Sa nakalipas na 2 season, nagtapos siya bilang pang-5 at pangalawa sa MVP voting. Halatang-halata ang MVP case para sa 26-year-old player. Luka Doncic, guard ng Dallas Mavericks. Simula nang manalo ng Rookie of the Year noong 2019, palaging preseason favorite si Doncic para sa MVP. At bawat taon mula noon, lagi siyang malapit ngunit hindi na nanalo. Sa nakaraang 5 season, nagtapos si Doncic bilang ika-4, ika-6, ika-5, ika-8 at ika-3 sa MVP voting. Nakapasok ang Mavs sa Conference Finals sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 3 taon noong nakaraang season at naging Western Conference champion sila sa unang pagkakataon mula noong manalo sila noong 2011. Mayroon ng sekundaryong star si Doncic sa katauhan ni Kyrie Irving at isa pang offensive weapon sa pagdating ni Klay Thompson. Malamang na makakamit ni Doncic ang MVP balang araw at maaring ngayong paparating na season iyon. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.